Itinampok ng Iran ang mga kable ng internet sa ilalim ng dagat sa gitna ng krisis at ngayon ang banta ay lumalabas na sa tradisyonal na larangang militar at tumatama na sa digital na gulugod na nag-uugnay sa mga bangko, negosyo, gobyerno at komunikasyong sibilyan. Ngayong Martes, ika-5 ng Mayo, 2026, lalong lumakas ang babala dahil itinampok ng media na kaugnay ng revolusyonaryong gwardiya ang kahinaan ng mga kable sa kipot ng Hormuz. Habang napapansin ng mga analista na ang iba pang mga critical na daan ng pandagat gaya ng kipot ng Gibraltar ay pumapasok din sa sono ng estratehikong pag-aalala. Ang dating tila digmaan para sa langis at mga barko ay ngayon ay sumasaklaw na sa mas tahimik at mas malalim na bagay ang mga di nakikitang ruta ng pandaigdigang internet. Hindi lang basta-basta kable ang banta. Ang mga kable sa ilalim ng dagat ay nagdadala ng halos 99% ng pandaigdigang trapiko ng internet, sumusuporta sa mga transaksyong pinansyal, mga serbisyo ng cloud, mga tawag, mensahe, pampublikong sistema at komunikasyon ng mga kumpanya. Kapag itinuring ng rehimen ang mga kable bilang punto ng presyon, hindi lang teknolohiya ang target. Pinupuntirian nito ang araw-araw na buhay ng milyon-milyong tao, digital na kalakalan, seguridad ng datos at katatagan ng mga rehiyon. Kinilala ng Pandaigdigang Unyon sa telekomunikasyon ang mga kable bilang pundasyon ng makabagong pandaigdigang komunikasyon. Ikukuwento ko yan sa'yo, pero siguradong gusto mo mag-subscribe para updated ka. Subaybayan mo ng real-time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag ayon sa kredibilidad ni Milson Alves. Ang agarang sentro ng krisis ay nasa kipot ng Hormuz, isang daanan na kilala na dahil sa langis pero nagsisilbiring digital na koridor sa pagitan ng Asya, Gulpo, Ehipto at Europa. Ipinakita ng ulat ng Reuters na ang mga kable tulad ng AAE-1 Falcon at Gulf Bridge International ay dumadaan sa reyon o umaasa rito na nag-uugnay sa mga bansa sa Gulpo, India, Timog Silangang Asya, Afrika at Europa. Kaya anumang pinsalaron, hindi lang sa ilalim ng dagat mananatili. Maaring makita ang epekto sa mabagal na internet, aberya sa mga cloud service, pagkaantala sa mga transaksyon pinansyal, pagkagambala sa e-commerce at dagdag na pressure sa mga data center. Dumating ang pinakamatinding senyales ng imapa ng Tasnim, ahensyang konektado sa Revolutionary Guard, ang submarine cable, landing points at cloud infrastructure sa Persian Gulf. Hindi neutral ang technical na paliwanag ng publikasong iyon. Lumabas ito bilang isang kalkuladong mensahe na ipinapakita kung nasaan ang mga sensitibong punto ng mga bansa sa kabilang panig ng Golpo, lalo na ang United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait at Saudi Arabia. Malinaw ang mensahe, kung naapektuhan na ng krisis ang mga daungan, oil tanker at base militar, maaari madamay pati digital na infrastruktura. Hindi nagsisimula ang panganib sa mga biktima sa mismong lugar tulad ng sa pag-atake sa base o barko. Ibang panganib, maputol ang koneksyon, huminang mahalagang serbisyo, maantala ang bayad at maapektuhan ng ospital, kumpanya, paliparan at sistema ng komunikasyon. Isang malamig lihim at mahirap makita na banta na kayang magdulot ng biglang pagkabigla sa buhay sibilyan. Ginagawa ito ng Iran dahil nasa ilalim ito ng presyur na militar at pang-ekonomiya. Kapag ang isang puwersa ay hindi kayang kontrolin ang lahat ng himpapawid, lahat ng dagat at lahat ng daloy ng kalakalan, sinusubukan nitong tamaan ang mga masisikip na daanan. Ang Hormuz ang unang masikip na daanan, ang Gibraltar naman ang isa pa. Ang kipot ng Gibraltar ang nag-uugnay sa Atlantiko at Mediteraneo, pati Europa at Afrika sa pamamagitan ng mga rutang pandagat at digital. Ang Teuxios ay nagtatala halimbawa ng Cabo Estet na may 112 kilometer na tumatawid sa Gibraltar sa pagitan ng Estepona sa Espanya at Tetuan sa Morocco. Ipinapakita nito kung bakit hindi dapat limitado sa Golpo ang babala. Ang tunggalian sa mga kable ng isang kipot ay maari magdulot ng takot sa ibang masisikip na bahagi ng mapa. Kapag gumagamit ang Tehran ng mga sasakyang konektado sa revolusyonaryong guwardiya para ituro ang mga kable sa Golpo, napapatingin ang mga eksperto at gobyerno sa lahat ng may hinang kipot. Kasama sa usapan ng Gibraltar dahil ito ay daan sa pagitan ng mga kontinente para sa kalakalan at komunikasyon. Kung digital na pintuan ng Golpo ang Hormuz, ang Gibraltar naman ay digital na daanan sa pagitan ng Atlantiko, Mediteraneo, Europa at Afrika. Nakakakuha rin ng pansin ng paraan ng banta. Ang mga kable sa ilalim ng dagat ay protektado, minomonitor at madalas na inilibing malapit sa baybayin, ngunit nananatili pa ring vulnerable sa mga insidente sa dagat.
Ayon sa Reuters, karamihan sa mga makasaysayang aberya ay dulot ng aksidenteng gawain ng tao tulad ng pangingisda at pag-angkla habang nananatiling panganib ang sabotahe ng mga estado sa mga lugar ng sigalot. Sa mga lugar ng digmaan, mas mahirap ang pagkukumpuni dahil kailangan ng barkong pangkumpuni ng pahintulot, insurance, seguridad at access. Kung may mina, labi ng barko o labanan malapit, mas matatagalan ang pagbangon. Dito, mas mahalaga ang usapin. Hindi kailangang i-shutdown ang buong internet ng reyon para manakot. Sapat ng tamaan ng sensitibong bahagi, magdulot ng gulo, pilitin mga kumpanya na ilihis ang trapiko, pataasin ang gasto sa siguro, pabagalin ang pagkumpuni at ipakitang walang hindi kayang abutin. Tugma ito sa lohika ng revolusyonaryong gwardiya, kumilos sa gray zone, maghasik ng takot, itanggi ang intensyon kapag kailangan at gawing sandatang pampulitika ang kawalang katiyakan. Ang inaasang reaksyon na yun ay mas maigpit na pagbabantay sa mga kable, barko, landing points at mga data center. Sa Estados Unidos, napasama na ang usaping ito sa pambansang debate tungkol sa seguridad. Ipinagtanggol ni Senador Jim Risch, presidente ng Komisyon sa Ugnayan Pang-Estado, ang internasyonal na pagsisikap na ilantad ang may sala sa sabotahe sa ilalim ng dagat at palakasin ang proteksyon ng infrastrukturang ito. Lalong lumala ang pag-aalala matapos sa mga kahina-hinalang insidente sa Dagat Baltiko, Indo-Pasipiko at iba pang mahalagang reyon. Pinapakita ng kasaysayan kamakailan kung bakit hindi labis ang takot na ito. Noong 2024 sa Dagat Pula, nasira ang mga submarine cable matapos ang barkong Rubimar na tinamaan ng mga holds na kaalyado ng Iran ay napadpad at lumubog. Ayon sa mga autoridad ng Amerika, ang angkla ng barko ang pumutol sa mga kable habang lumulubog ang barko. Ipinakita ng insidenteng ito na kahit hindi direktang target ang kable, maaari maapektuhan ng lokal na digmaan ng internet. Isang nasirang barko, makitid na ruta at sensitibong infrastruktura sa ilalim ng dagat ay sapat para gawing digital na krisis ang labanan sa dagat. Halimbawa nito ang nangyari sa Dagat Baltiko. Noong Nobyembre 2024, dalawang submarine fiber optic cables ang nasira sa loob ng wala pang 24 na oras. Ang isa ay nag-uugnay sa Finland at Alemanya at ang isa pa sa Sweden at Lithuania. Tinututukan ng investigasyon ang barkong Chino na Yipeng 3 na nasa lugar noon, bagaman maingat ang mga autoridad sa motibo. Gayunpaman, nagbabala pa rin ito sa Europa dahil ipinakita ng isang simpleng barkong pangkalakalan na maaari itong maging sentro ng krisis sa mahalagang infrastruktura. Tinutulungan ng mga kasong ito na maunawaan ang panganib na kaugnay ng Iran kahit walang opisyal na anunsyo ng operasyon mula Teheran para magdulot ng reaksyon. Kapag ang medyang konektado sa revolusyonaryong gwardiya ay naglalabas ng mapa, pangalan ng kable, data centers at digital na pagdepende ng mga karibal, agad na may epekto ang mensahe. Nirerepaso ng kumpanya ang panganib, pinapataas ng gobyerno ang pagbabantay at naghahanda ng alternatibong ruta ang mga operator. Tumaas ang presyo at pag-iingat sa mga barkong pang-repair. Kahit malayo sa gulo, pwedeng makaranas ng kabagalan, pagkawala ng serbisyo at kawalang tatag ang mga mamamayan. Sa Golpo, mas lalong delikado ang panganib dahil ang United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar at Bahrain ay malaki ang ininvest sa artificial intelligence, cloud at mga data center. Gusto ng mga bansang ito na maging makapangyarihan. Umaasa sila sa mga kable na dumaraan sa mga tensyonadong lugar. Kung magpasya ang Iran na gawing instrumento ng presyon ng mga kable, sinusubukan itong tamaan mismo ang kinabukasan ng ekonomiya ng mga karibal nito. Datos, bangko, digital na enerhiya, e-commerce at infrastruktura ng artificial intelligence. Ang Gibraltar ay sumisimbolo sa susunod na alalahanin. Hindi agaran focus militar ng Iran ang kipot, pero paalala ito na ilang pisikal na koridor lang ang dinadaanan ng pandaigdigang internet. Tulad ng Hormuz na sentro ng langis at datos, ang Gibraltar ay nadudugtong ng mga dagat, kontinente at pamilihan. Kung tinatanggap ng mundo na ang mga kable at makikitid na lagusan ay target ng presyon, ibig sabihin wala ng bottleneck na ligtas sa radar. Ang banta ay hindi na lang panreyon, kundi nagiging pandaigdigan. Ang nangyayari ngayon ay isang tahimik na karera para sa proteksyon. Dapat palawakin ng gobyerno ang pagpapatrolya sa dagat, palakasin ng mga operator ang pagmamanman, ihanda ng cloud companies ang redundancy at gawing mas mahal ng insurance companies ang operasyon sa lugar ng sigalot. Wala sa mga sagot ang tunay na nakalutas sa problema.
Mahahaba, malalalim, kalat-kalat at mahirap bantayan ng tuloy-tuloy ang mga submarine cable. Ang ilalim ng dagat ay bagong larangan ng tunggalian. Para kay Trump at mga kaalyado ng Estados Unidos, dagdag ito sa pressure. Mahirap nang protektahan ang mga barko sa Hormuz. Ang pagprotekta sa mga kable, mga landing point, mga data center at mga digital na ruta ay nagpapaluba pa sa misyon. Ang tugon ng Amerika ay karaniwang pinagsasama ang Navy, intelihensya, mga pribadong kumpanya at mga regional na katuwang. Wala pang napapatay sa banta ng Iran sa mga kable pero nagdulot na ito ng estratehikong sugat na pagtanto ng Iran na kaya nitong takutin ang mga kalaban nang hindi nagpapaputok ng misil laban sa isang lungsod. Sapat lang nilang ituro ang mga kable na mahalaga sa modernong ekonomiya. Ako si Milson Alves, internasyonalista, at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa description ng video. I-like mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel, at sa dulo, silipin mo ang mga komento para mas maging aktibo ka pa sa komunidad ni Milson Alves.